Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Discrete Mathematics at ang topic natin ngayon ay Sequences and Summation. Okay, let's start. So ano ba ang sequence? Sabi niya, ang definition nito, a sequence is a function from a subset of the set of integers, usually either the set 0, 1, 2 or the set 1, 2, 3 to a set S. Ibig sabihin, ganito siya. Yung mga subset na nakukuha mo doon sa original set, okay, yung mga number na nakukuha mo doon, ang tawag mo doon ay sequences kasi parang may mga pattern siya na sinusunod kung paano nabubuo yung mga number sa loob ng mga subset na yun. Okay, ang mga example, katulad nito na 1, 2, 3, 5, 8. Okay, this is an example ng sequence kasi kung titigan mo, may pattern yan kung paano nabubuo yung bawat number. Parang dito, kaya naging 2 to kasi nag-plus 1. Tapos dito din, nag-plus 1 kaya naging 3. Dito naman, pagdating doon sa 5, nag-plus 2 na siya. Tapos dito, naging plus 3. So, kung titingnan mo, parang ang naging pattern niya, 1, 1, 2, at saka 3. So, ang susunod nun, kung uulit siya ulit dun sa 1, ibig sabihin, ng magiging data mo na dito, magiging 8 plus 1, magiging 9 na yung susunod sa sequence mo. So, parang may pattern siya. Okay? Tapos, itong sumunod na given example, kapag may nakita kang data na may n, okay, ang tawag dyan ay infinite sequence kasi wala siyang katapusan, okay? Hanggat hindi mo binibigay yung pinaka-final value ng n na yun, hindi matatapos yung sequence na yun. Okay? Also, lagi mong tatandaan, okay, yung mga number na nakikita mo dyan sa sequence mo na yan, ang tawag mo dyan ay term, okay? So, kung yung pagkakasunod-sunod niya, ganun mo babasahin yung pinaka-term niya. So, first term, second term, third term, fourth term, and then fifth term. So, kapag pinahanap sa'yo, sabihin natin mga 9 terms. So, ibig sabihin, may kulang ka pang 4 na term dito sa sequence na ito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang iba-ibang klaseng sequences. Ang una na dito ay geometric progression. Sabi niya, ang geometric progression daw is a sequence na ang sinusunod na form ay itong pinaka-equation na yan. Okay? So, para maintindihan mo yan, let's have an example. So, let us say, katulad nito, 1, 2, 4, 8. Para masabi mo geometric progression, dapat may common ratio. Pag sinabi mong common ratio, dapat pag dinivide mo yung bawat term na yun, okay, common yung mga ratio nila. Okay, parang ganito, 2, divide mo dun sa 1, okay, magiging 2. Tapos 4, divide mo naman ng 2, that will give you 2. And then 8, divide mo ng 4, that will give you 2. So, ibig sabihin, dahil common yung pinaka-ratio nila, okay, ang tawag mo dyan sa 1, 2, 4, 8 na yan na sequence ay geometric progression. Okay, so kapag kunwari nagdi-divide ka at common yung mga value na yun, ang tawag mo dun sa sequence na yun ay geometric progression. Okay, so paano natin ginagamit itong pinaka-formula na ito? So, let us say, ang ibinigay lang sa yung data ay yung first term lang. Okay, so ang letter A, okay, ay naka-assign para doon sa first term. So, let us say 1. Okay? Tapos, binigay niya kunyari yung pinaka-common ratio which is equal to 2. Okay? So, bubuuin natin yung given na geometric progression. Let us say, ito lang yung ibinigay sa'yo. Tapos, pinabuo niya yung pinaka-4 na term ng geometric progression na yun. So, gagamitin mo itong pinaka-formula na ito kasi yan yung general format ng geometric progression. So, sabi niya, ang una daw sa sequence ay yung A. Okay? So, ibig sabihin, that is 1. Okay? Doon sa given natin. Tapos, sabi niya, AR ang susunod. So, ano bang A natin? 1. Tapos, ano ang R natin? 2. So, ita-times mo sa 2 yun. Kasi AR. Multiplication ang ginagawa. Tapos, A ulit. That is 1. Tapos, naka R squared. So, magiging 2 squared ito. Kasi ang R natin ay 2. Tapos, isa pa. Kasi 4 yung term nito. So, magiging AR cube naman ang susunod dito. Okay? Patas siya ng patas hanggang to the end. Okay. So, kaya, magiging 1. Okay. 1, tapos 2 cube. Okay. So, this will give you 1. Tapos, 1 times 2, that will give you 2. And then, 2 squared, that will give you 4. Times 1, that will give you 4.
and then 2 cube, that is 8, and then times mo ng 1, that will give you 8. So, babalik ka dito sa pinaka-given na ito. So, ibig sabihin, tama yung pinaka-formula niya, na yan yung pinaka-general formula para mabuo mo yung geometric progression mo. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung isang klase pa ng sequences ay arithmetic progression. So, ang arithmetic progression naman, okay, is isang klase ng sequence kung saan, okay, ang sinusunod niyang pinaka-general format na formula ay ito. Okay? Tapos, yung pinaka-letter A natin, katulad din sa geometric progression, that is the first term, okay, ng isang sequence mo. Ang sinusunod naman ng arithmetic progression mo ay common difference. Ibig sabihin, kapag sinubtract mo yung mga term, okay, dun sa loob ng sequence na yung common, yung pinaka-difference niya. So, parang dito sa example na ito. Okay? So, 2 minus 1, that will give you 1. Tapos, 3 minus 2, that will give you 1. 4 minus 3, that will give you 1. So, 5 minus 4, that will give you 1. So, ibig sabihin, ang common difference nitong sequence na to ay 1. So, ibig sabihin, dahil common difference ang sinusunod ng sequence na ito, ang tawag natin dito ay arithmetic progression. Okay? So, kaya yun yung symbol na D. Okay? Yan yung common difference. Tapos, yung letter A mo naman, okay, that is the first term ng sequence mo lagi. So, dito naman, sa pangalawang example, common difference daw nito ay 2. So, i-check natin, 4 minus 2, that is 2. 6 minus 4, that will give you 2. And then, 8 minus 6, that will give you 2. And 10 minus 8, that will give you 2. So, ibig sabihin, this is an arithmetic progression kasi meron silang common difference which is 2. Okay? So, kuhanin natin ito, example na ito. At gamitin natin yung formula para mapatunayan natin na totoo itong formula na ito. Let us say, okay, ang first term nito ay 2. So, let us say, ang given lang sa problem ay A, yung pinaka-first term, okay, which is 2. Tapos, binigay niya yung common difference daw ng sequence, which is 2 then. Okay. Sabi niya, buuin mo daw yung pinaka-sequence. Kunyari, ganun yung tanong. So, susundan natin ito pinaka-formula. Okay. So, yung unang term, which is 2, yun yung A. Tapos, di ba, nakalagay dito sa sumunod, okay, A plus D. So, ibig sabihin, that will give you 2 plus 2 sa formula. Tapos, sumunod sa sequence, A plus 2D. So, that will give you 2, okay, plus 2 times ng 2. Okay, kasi ang difference natin ay 2. So, kulang pa ulit ito. Ang susunod dyan, okay, A plus 3D. Okay. Susundan mo lang yung pinaka-formula nung nasa end term. Ito. So, ang susunod dyan, A plus 4D, A plus 5D, ganon. Okay. So, dito, magiging, kung susundan natin yan, magiging 2 plus, okay, 3 times ng 2. Okay. So, kung bubuin mo yung pinaka-term niya, magiging 2, tapos 2 plus 2, that will give you 4. Tapos dito, 2 times 2, that will give you 4, plus 2, that will give you 6. And then, eto, 3 times 2, that will give you 6, plus 2, and that will give you 8. No? Babalik ka ulit dito sa pinaka-example na to na 2, 4, 6, 8. Mabubuo mo yung pinaka-term niya. So, ibig sabihin, tama yung pinaka-formula ng arithmetic progression mo. Na, mabubuo mo siya, yung pinaka-sequence ng arithmetic progression using this formula. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang string. Okay? So, itong strings na ito, ginagamit nyo na to sa programming. Ito yung parang variable na ina-assign mo, okay, para sa mga character mo. So, kung ilan yung bilang ng character, yun dapat yung dami ng strings mo na settings mo. So, kunyari, ang pangalan mo ay 6 na letra, pero ang nakaset lang dun sa program mo ay 4 lang na character. So, ibig sabihin, may 2 letrang mawawala. Kasi ang binibilang ng string mo ay yung number of characters mo. So, dito, okay, paano ba pumapasok yan dito sa topic na to? Let us say, ito yun, okay, yan. Yung pinaka-given na 1, 2, 3, 4, 5 na yan. So, kapag tinanong sa'yo kung ilan yung number of strings niya, 5 siya kasi 5 yung nakikita mong mga variable dyan sa loob ng sequence na yun. Okay? So, parang dito, sa example niya, ABCD,
Okay? So, ibig sabihin, ang bilang nung pinaka-character mo sa loob ay 4. So, ibig sabihin, ang string nito ay 4. Okay? Kapag wala naman siyang laman, okay? Walang laman yung pinaka-given data mo, empty string ang tawag natin doon. Ang symbol nun ay ito. Yan. Ang tawag natin dyan ay lambda. Okay? That is a Greek alphabet. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang recurrence relation. Okay? Let us say yung mga given na mga sequences hindi bumabagsak sa geometric at saka arithmetic. Baka recurrence yung mismong sequence na yun. Okay? Ang recurrence relation sa mga sequences niya, kapag, okay, inuulit-ulit mo yung mga datang ginagamit mo, okay, para mabuo mo yung sequence, ang tawag mo doon ay recurrence relation o recursive sequences. Okay? Kung saan, okay, para ma-check mo siya kung recursive ba yung pattern niya. Kapag yung mga, yung unang given term, okay, tapos ginamit mo doon sa pangalawang term, yung unang term na yun para mabuo yung pangalawang term, okay, ang tawag mo na kagad doon ay recurrence relation o recursive sequences. Kasi nabubuo siya doon sa mga previous na data, okay, nung pinaka-term mo para mabuo mo yung sequence na yun. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng recurrence relation. So, sa example, okay, sabi niya, let A sub n, okay, yung pinaka-set na yan, be a sequence that satisfies the recurrence relation. Binigay niya yung pinaka-formula, ito. So, A sub n is equal to A sub n minus 1 plus 3 for n is equal to 1, 2, 3, and so on. And suppose that A sub 0 is equal to 2. So, what are A sub 1, A sub 2, and A sub 3? So, ibig sabihin, yung unang term na binigay niya sa iyo ay 2 daw. Okay? Tapos, kuhanin mo daw yung susunod na mga term, okay, na A sub 1, A sub 2, at saka A sub 3. So, gagamitin mo yun para makuha mo yung susunod na term using this pinaka-formula. Okay? So, you set na ang n mo ay equal sa 1 kasi 0 yung pinaka first term, di ba? So ito magiging formula niya, magiging A sub 1, okay? Substitute mo lang yung valueng napili mo, which is 1, okay? Tapos dito magiging A 1 minus 1 plus 3, okay? So 1 minus 1 is 0, kaya naging A sub 0 to. Okay? Tapos plus 3. So, gagamitin mo yung previous data. Kaya tinawag na recurrence relation to o recursive sequences kasi ginagamit mo yung naunang term. Okay? Yung pinaka-previous term niya. So, kaya magiging 2 plus 3 kasi ang A sub 0 mo ay 2. So, kaya magiging 5. Okay? Tapos, para makuha mo naman yung A sub 2 mo, ganun ulit. Isiset mo na ang n mo ay equal sa 2. Okay? Kasi tapos ka na kay 1. So, pataas na tayo. So, substitute mo yung 2 na yan dito sa pinaka-equation na to. Magiging A sub 2. Okay? Tapos, is equal sa A sub 2 minus 1. Okay? Plus 3. Okay? So, that will give you A sub 1, kasi 2 minus 1 is 1 plus 3. Gagamitin mo na naman yung pinaka-previous term niya. Okay? Which is yung 5. Okay? Kasi ang A sub 1 mo ay 5. So, magiging 5 plus 3. Kaya naging ganito to. Okay? So, that will give you 8. Okay? Tapos, para matapos na natin, A sub 3. So, ibig sabihin, ang n mo na ay equal sa 3 na. Okay? So, substitute mo ulit yung 3 na yan dito sa pinaka-equation. That will give you A sub n. Okay? Which is 3. Okay? Tapos, is equal sa A 3 minus 1. Okay? Plus 3. So, that will give you A sub 2. Okay? Kasi 3 minus 1 is 2. And then plus 3. So, gagamitin mo na naman yung previous data. So, ang A sub 2 na nakuha mo ay 8. Kaya magiging 8 plus 3. Okay, pag sinubstitute mo dito sa equation, that will give you 11. So, sabihin yung pinaka-sequence mo, magsisimula doon sa pinaka-first term lagi. So, magiging 2. Okay. So, lalagyan mo yun ng curly bracket. So, 2. Tapos, 5. Okay.
tapos 8, tapos 11. Yan. So, yan na ngayon yung pinaka-recurrence sequence mo, which is 2, 5, 8, 11. Okay?